Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Maliwanag po ang nakasulat. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay papalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, na kung saan dito po nakasulat. Ang gagamitin natin ngayon ay poimen, ang Biblia ng mga pastor. Itong mga pastor na ito ay binubuo ng 13 grupo. 13 churches. Yan. Na kanilang sinusuportahan ang nasabing Biblia, poimen. Kaibigan, bago tayo papalaot, ay ding mo nangingi ng tulong o patnubay o nasa itong Espiritu ng Panginoon Diyos. So pa sa ganon, siya ang magbukas ng ating puso at kaisipan upang ang ating pananampalataya ay may tama. Kasi tungkol po sa Panginoon ang pinag-uusapan. Tungkol sa Panginoong Yesus, tungkol sa Panginoon Diyos. Amen. Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami ng iyong Espiritu. Ikaw po magbukas ng aming mga kaisipan, damdamin, pangunawa, upang hindi kami madaya ng mandarayang ang dyablo. Sapagkat may dyablo na nandadaya. At ayon sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Yesus, marami silang maililigaw. Yan. Maraming maililigaw ang dyablo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, dahil ang issue dyan, in Christ alone, ang sentro ng ating pag-aaralan ay nakasentro lamang kay Jesus. Wala pong iba. Sapagkat sa Biblia, iisa lang ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos sa ibabaw ng mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nakasulat, in Christ alone. Ito po. Ngayon, sino naman po ang Panginoong Yesus na ito na tinutukoy? Sino yung in Christ alone na yan? Sa isang pagkakataon po, sa Gawa 4:12 yan, kung may Bible kayo, mababasa nyo na yan. Sa Biblia, ipinakilala ng Diyos kung sino ang Panginoong Yesus o ang Kristo. Ayos sa nakatala sa Biblia. Yan. Diyos po ang nagpakilala sa kanyang anak. Yan. Hindi tayo. Hindi ang reliyon. Hindi yung mga founder ng mga reliyon. Kundi ang nagpakilala dyan kung sino ang Yesus, kung sino ang Kristo. Walang iba kundi ang Diyos mismo. Yeah. Yan ang sinasabi nilang biblical teaching. Ibig sabihin, nasa Biblia. Hindi tayo gagawa na sarili nating kwento. Kundi gagamitan natin ng talata. Ayan natin ang talata ng Biblia. Ang magpaliwanag dyan sa tanong na yan.
Who is Jesus? Who is Christ? Yan. Yung iba po gumagawa ng sarili nila, sarili nila ng doktrina. Huwag kayong gumawa. Kasi, yun nakasulat, nakagawa na yan. Problema sa inyo, gumagawa pa kayo ng inyong sarili. Hindi. Lalong sumasama ang kalagayan nyo sa Diyos. May nakasulat na, gumagawa pa kayo ng ibang sulat. At may mga religion na ganyan to. Gumagawa silang sarili nilang aral. Kung tawagin yan, doktrina. Ayan. Bawat simbahan may kanya-kanyang doktrina. Pero mas maganda ang doktrina ng Biblia. Okay. Dito sa Mateo 16, tingnan natin ang pahayag ng Diyos. Who is Christ? Who is Jesus? Ayan. Ito po yung paksa ng ang Panginoong Yesus po ay narito sa lupa at nangangaral. Tandaan nyo, nangaral lang si Jesus ng 3 taon. 3 years. At yung kanyang pangangaral na 3 taon, naging popular po si Jesus sa kanilang panahon. Popular po si Jesus. Kaya minsan meron akong nabasa ang nakalagay. Kung sa wikang Tagalog, sino yung popular na tao sa buong mundo na natala? Yan, yun pala yung kinonvert ko lang sa Tagalog. English po yun, Ang sagot nila, si Jesus. Wag na natin banggitin pa yung reliyon na yun. Palpak din naman yun Palpak ang doktrina. Okay. Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yan. Tanong po yan ni Jesus. Ina-address ni Jesus ang kanyang sarili, anak ng tao. Ina-address niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Title, nga. Kasi nga po, ipinanganak siya ng isang tao, ang pangalan ay Maria. Nang ipinagbuntis po si Jesus ni Maria, wala po siyang nakilalang lalaki o wala siyang nakaniig o naka-honeymoon na lalaki. Yung kanyang pagbubuntis ay mula sa Espiritu Santo. Kaya wala siyang anumang similya nagmula sa laman ng tao, babae at lalaki. Ano po? Tatandaan niyo yan. Walang laman na namagitan para magawa si Jesus. O maging tao, o kung ano nang tawag nyo, bahala kayo. Kasi maraming mga reliyon na kung ano-anong tawag dyan. Ano po? Tutuloy tayo. Okay, tuloy tayo. 18 ay 14 muna. At sumagot sila. Ayan. Sumagot sila sa tanong ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong kasi, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ito sagot sa 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo ang Elias.
at may nagsasabing, kayo po, si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan. Ayon sa maraming tao sa panahon na yan, iba-iba ang pagkilala nila kay Jesus. Yung iba, si Juan Bautista, nagbabautismo. Yung iba naman, si Elias. Ano naman ang iba? Jeremias. Yun namang iba, isa sa mga propeta. So sa panahon na nangangaral ang ating Panginoong Yesus, iba-iba ang kanilang pagkakilala sa Kanya. Pero lahat ng kanilang pagkakilala sa Kanya ay lahat yon ay mga tao. Juan ba nagbabautismo, tao yan. Jeremias, tao yan. Elias, tao yan. O isa sa mga propeta, mga tao yan. Gaya natin. Po. Yun ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Sa panahon na nangangaral po ang ating Panginoon, nang siya'y magtanong mismo at ang tinanong niya ay walang iba kundi ang mga apostol, ang grupo ni San Pedro o Apostol Pedro. Ngayon, sunod na talata. Sa 15, verse 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yan. Dito malalaman ng mga pananampalataya ng mga apostol eh. Kasi yung mga tao, mga pangkaraniwan tao lang yon. Ikaw daw si Juan ba nagbabautismo, Jeremias, Elias, o isa sa mga propeta. So, sa madalit salita, tinanong ngayon ng ating Panginoong Yesus ang grupo nila Pedro. Kayo, Pedro, at ibang mga apostoles, sino ako? Yan. Diyan malalaman natin kung anong isasagot ni Pedro o ang kanyang mga kasama. Ito na. Siyempre, apostol ang mga yan. Sa 16, sumagot si Pedro, Simon Pedro, yan. Ang timano, inunahan na ni Simon Pedro o si Apostol Pedro, ang kanyang grupo. Timano. Mabilis siyang sumagot. Apostol Pedro, ano naman kaya ang sagot mo sa tanong ng Panginoong Yesus? Para sa inyo, sino ako? Tuloy po natin ang basa. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun. Napakaiksing sagot ni Pedro. Sabi niya kay Jesus, kayo po. Kasi kausap niya si Jesus. Kaya, kung ano yung tanong, antimano sinagot ni Pedro, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo. Hindi sinabi ni Apostol Pedro, ikaw ang anak ni Jose at Maria. Ikaw ang Jesus na anak nila. Yan. Tingnan natin. Kung sino ang nagpakilala sa Panginoong Yesus nang magtanong siya kung sino siya. Yan. Baka medyo malikot ang utak nyo. Baka sabihin, sumagot na si Pedro, bakit meron pa? Yan.
Tingnan natin mismo ang paliwanag ng ating Panginoong Yesus doon sa sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art Christ, the Son of the living God. Tuloy natin. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, yan, nakausap niya si Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro. Kasi si Pedro sumagot. Kaya si Jesus ang kanyang kausap. Anong sabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yan. Yung palang sagot ni Apostol Pedro, ipinahayag ng kanyang Ama na nasa langit. Ipinahayag niya kay Pedro. Thou art the Christ, the Son of the living God. Pahayag pala ng Diyos mismo yon kay Pedro ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ganoon po pala, who is Christ? Sino ang Jesus na ito? Ang Diyos nireveal niya, siya ang aking anak. Maliwanag po, ano? Sabi ng Diyos, itong si Jesus, itong si Kristo, the Son of the living God. Kung ganun po ang patutuho ng Diyos tungkol sa kanyang anak, hindi sinabi ng Diyos na itong si Jesus na tao. Walang sinabing gano'n ng Diyos. Sa tanong mismo ni Jesus, ang sagot ng Diyos, you are my son. Napakaliwanag, di po ba? Walang labis, walang kulang. Ayan, letra por letra. Anak ng Diyos na buhay. Sino? Ang Jesus, siyang Kristo. Ayan o. Kaya yung Acts 4:12 na yan, ang may salita din yan, si Pedro. Kasi, turo ng Diyos kay Pedro kung sino si Jesus. Tingnan pa natin. Alam niyo, biblical naman yan. Wala naman tayong binabawas yan. Ginagalaw ko yung Biblia ko. Inahanap ko. Chapter 5 ng Gawa. Ito. Verse 42. Ito naman ang sabi ni Pedro. Mula po dito, simulan natin ang basa. Dito sa verse 41. Gawa, chapter 5, verse 41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Nagdanas ng kahiyan alang-alang
sa pangalan ni Jesus. Talagang noon po, sa panahon nila, napakahigpit ng mga tao noon pagdating sa pangalan ni Jesus na binabanggit ng kanyang mga apostol. Alam niyo, mayroon pang isang tagpo rito na sinasabi ng mga tao noon dito sa 529. Ang sabi nila ay ganito. O sa 27. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pare. 28. Hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Pangalan ni Jesus. Hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Lumaganap ang pangalan niya. Kaya yung tanong ng isang nabasa ko, sino ang taong nabuhay sa lupa na popular? Ang sagot, Jesus. Ayan. Nagsimula po ang kanyang popularity sa Jerusalem. Nangutusan ni Jesus ang mga alagad magsisimula sa Jerusalem hanggang sa kadulo-duluhan ng daigdig, na wala silang gagawin kundi ipangaral lamang siya. 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Yan. Matapang na sagot ni Pedro. Hindi kami susunod sa inyo, mga pinakapunong pare. Mga pare, sa Diyos kami susunod at hindi sa tao. Yan. Kaya doon sa 42, anong ginawa nila? Ito, basahin po natin. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ayan. Yung revelation ng Diyos kay Pedro na pinatutuho ni Jesus sa panahon niya, yun ang ginawa naman nila Pedro sa panahon ng Pentecostes. Sila ay nangaral. Sila'y naging matapang. Wala silang ibang ginagawa. Maski yung mga pinakapunong pare. Di kami susunod sa inyo, pinakapunong pare. Sabi ni Pedro. Sa Diyos kami susunod at hindi sa inyo. Napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pedro. Magandang pananampalataya yan. Yan ang dapat pananampalataya. Kagaya ng pananampalataya ni Apostol Pedro. Sa Diyos kami susunod. Tama nga naman. Bakit? Yung ba pinakapunong pari noon, Diyos ba yun? Hindi, tao rin yun eh. Kaya lang din natin silang tao. Pero anong ginagawa nila? Pinagbabawalan ng mga apostol na huwag ipangaral ang pangalan ni Jesus. Anong sabi? Maigpit namin kayong pinagbawalan. Pero siyempre, hindi sila uhubra sa Diyos.
Pangalan ng anak niya, ipangangaral eh. Sukdulang ikamatay nila sa kasaysayan, namatay naman po talaga sila Pedro. Hindi sila namatay sa natural na kamatayan, halimbawa nagkasakit, ganyan, hindi. Pinatay po sila ng kanilang mga kababayan noon dahil po sa pangangaral about Jesus. Who is Jesus? Thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Pedro. Kaya mga apostol po, nakaranas po sila ng kamatayan sa kamay ng mga tao noon dahil lang din po sa pagpapatotoo about Jesus. Meron po sulat si Jesus dito. Tingnan natin. Sa Mateo chapter 5. Tingnan lang po natin. Yung Sermon of the Mount. Mateo 5. Pinagpala ang mga hinuhusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Anong sabi ng Sermon of the Mount o Sermon sa Bundok? Pinagpala ang mga hinuhusig. Kaya maigpit po ang panguhusig sa mga apostol noon sa kanilang pangangaral. Who is Christ? Who is Jesus? Sabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Bar-Onas. Ang katotohanan ito, hindi pinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po, sabi ni Jesus, ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, ang Diyos sa langit ay kanyang Ama. Kanyang Ama. Meron pang talata. Tinawag bang Ama ni Jesus ang Diyos sa langit? Ito po. Sa 1:17, no! Pagkasabi ni Jesus ang mga ito, tumingala siya sa langit. Yan. At kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka niya. Ayan. Tumingala po ang Panginoong Yesus at tinawag ang Diyos na kanyang Ama. Tignan nga natin dito sa verse 5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalatian, taglay ko sa piling mo bago pa likahin ang sanlibutan. Yeah. So maliwanag po sa talatang ito na tinawag ni Jesus ang Diyos sa langit, Ama ko. Ayan. Sabi ng Diyos na magtanong si Jesus kay Pedro, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sagot ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon Pedro, anak ni Bar-Jonas. Hindi pinahayag ito sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, mag-ama po sila. Mag-ama sila. Father and Son. May Diyos sa langit, may anak po sa lupa ng panahon na ito.
na si Jesus nangangaral. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos, naturalmente ang kanyang anak ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Amen! Pag tinutulan mo na si Jesus ay Diyos at ipinagpilitan mong siya ay tao, kasi may nabasa kang sinabi ni Jesus, ako'y tao na gusto niyong patayin na naghahayag sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Tama naman yun eh. Nakasulat po yun. Ang tanong, nang sabihin ni Jesus ako'y tao, nangangaral na po siya. Ipinanganak na siya ni Maria. Kasi ang edad na ni Jesus nang magsimula siyang magministeryo, 30 anyos. At hanggang 33 years old po, doon po siya inatulan ng kamatayan ng kanyang mga kababayan. So lumalabas, nang sabihin ni Jesus, ako'y tao na gusto niyong patayin, na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama sa langit. 1:8:40 ang Biblia. Wala namang kaso yun eh, kung sinabi niya ako'y tao. Eh bakit? Ipinanganak nga siya kasi ng tao, si Maria. Pero bago siya pinanganak ni Maria, ano? Sino? Ano ang kalagayan ni Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Kaya Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Kung ipipilit mong siya ay tao, lalabas na ang kanyang Ama sa langit ay tao ring gaya natin. Ang problema, sino ang nakatalik ng Diyos sa langit? Tao ba? Wala! Espiritu ang Diyos eh. Siya may gawa sa tao. Ginamit lamang yung sinapupunan ni Maria upang ipanganak sa laman si Jesus, siyang Kristo sa langit. Walang labis, walang kulang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin ayon po sa nakasulat sa Biblia. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, sa liwanag ng iyong turo at aral. Amen and amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share kayo na mag-share. Eh bakit? Walang labis, walang kulang, nakasulat lahat. Binasa ko lang po. Kaya kung meron kayong appointment, basahin nyo po. Tingnan ninyo. Mag-comment kayo kung binawasan ko, dinagdagan ko. Kung ano yung nakasulat, siyang aking binabasa. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. Ganito na lamang po. God bless us all. Bye!